Hello my friend. Assalamualaikum. Marhaba po Qatar. Habibi. What's up guys? Welcome back sa part 2 ng Qatar vlog. Ngayon lilibutin naman natin yung modernong muka ng Qatar. Yung mga skyscrapers at yung city life. Pupunta rin tayo sa loob ng mall ngayon. At syempre yung favorite namin, yung kumain. Saan tayo papunta, Bray? Habib! Sa Habib. Kain ng gusto ng Davies. Napuntahan na nila lagi. Tapos ngayon naman, kami ni Kuya yung first timer. Ito yung street food capital na dito. Nandito yung mga pinakamasarap sa Qatar. Napuntahan ko na rin pala to 10 years ago. Pero maliit pa lang sila noon kaya hindi ko naalala agad. Ito yung original Habib. Wow. Oh my god, paglabas ko, parang akong sinampal ng init, Bray. Ito. What the fuck? Sobrang init. So ito yung Habib, yung pinaka-specialty nila dito is yung lamb chops. 3 years ago pumunta si Davis dito. Sa 4 na araw nila dito, 4 na beses siyang kumain dito. Kasi sobrang favorite niya yung lamb chops dito. Tsaka sobrang mahal din kasi kumain ng lamb chops sa Pilipinas. And knowing my brother, he's a fucking food tourist, bro. 1 kilo of lamb chops. Ayan. Sige. Lama ka diba? Grabe init. Parang pumapasok sa mata eh. Ang sarap dun. Sobrang sarap. Nabusog kami, naubos namin yung almost 2 kilos sa tayo na lahat-lahat ng ulam. Tapos ngayon papunta kami dun sa anong mall yung right? Vendum, sa kabilang city pa daw yun. So yun yung isa sa pinakamagandang mall dito. Kaya doon kami pupunta kasi maganda rin daw yung mga mabibili doon. Papay's. Wow, Jollibee Arab. Oo nga pala, yan yung office ng Qatar Airways. Isa sa napansin ko sa Qatar ay yung mga building designs nila. Para bang nagkokompetensya sila sa building architectures na tipong kahit saan ako tumingin magkakaiba ng design ng mga buildings. Halos lahat ng buildings dito ay unique. So ang tawag dito ay ang Old Port. So bakit Old Port, Bray? Yung old na port Kasi talaga. dati yung yung pier dati na luma. Tapos ginawa nila, inayos na nila lahat doon. Daanan. Itong white na to. Yan, fish market yan. Pag pumasok kayo dyan, masasyak ka lang. Bakit? Yung itsura. Bakit talagang literal na fish market? Yan, hindi, parang museum. Oh? Ikaw si Davis, video mo si Davis ang itsura. Sana yung kausap ko? Bago. Ano mo yan? Ano to? Tumaas Lamb yung sugar. chops. Tumaas yung sugar sa lamb chops. Sa area na to, cruise ship port daw to. Kaya nga lang, walang cruise ship ngayon. Kasi dahil nga dun sa gera, no, sa pagsasara dun sa Hormuz, medyo natatakot sila. Underground, no? 4 yung lane. So ito na yung mall na sinasabi ni Brian na pupuntahan namin. Isa sa pinakamagandang mall dito. Aray, Diyos ko po. Grabe init dito pero ang ganda ng mall, oh. Grabe. Masabi mo sa init, Dave? Shockwave. Parang ka naglilitsyon. Shockwave ba?
So grabe yung init dun, no? Kakapasok lang namin. Pero kung papansinin nyo, wala kami ni isang pawis. Kasi dahil yun sa dry na climate. Kung iisipin nyo mabuti bakit ganun, na sa init di ka pinagpapawisan. Dahil yun sa sobrang init. Dahil yun nag-evaporate na. Paglabas sa pores mo ng pawis is na-evaporate niya yung sweat natin. Ganun nangyayari, kaya dry yung feeling. First time, Dubai chocolate. Sa'yo yan eh. Ayun na yun, yung bukas. Sarap. Hindi siya ganun katamis. Chocolate pa? May nuts sa loob na Tataba na lalo. may texture siya ba? Pistachio Yung pistachio nuts, na nuts literal. Sarap. Okay, ito daw yung tinatawag na pistachio kunafa. Yung kulay green. Tapos, inimbento ng Pilipino. Pilipino? Pilipino gumawa. What's up? Nandito muna kami sa may port na papalibutan ng mga tubig at saka kung titignan nyo dito. Magpa-picture kami dito kasi ang ganda ng background ng pag-picture kami. So, let's do it! So, maglilit lang kami. Tulad nga sabi ko, grabe yung silaw dito. Kailangan mo talaga mag-shades. Kasi yung silaw dito, iba. Tapos yun nga, direktang sunlight, ang sakit. Masakit siya. So for our next destination, punta tayo ngayon sa Gold Souk. No, ito yung mga bilihan ng mga gold dito. Market talaga siya. Nagdadry yung puro sugat na nga yung labi ko. So tinanong ko kay Brian bakit nagdadry yung lips dito. Sabi niya, kasi daw hindi dadampian ng oil ng lechon. Yung kasi walang pork dito eh. Oh my god. Pagka naglalakad ka, alam mo yung pagpapalo yung mukha mo dun sa hangin. Shhh, mararamdaman mo yung init. Grabe. Pero walang lagkit. Sarap dito. Sa Pilipinas naman, nakastop ka. Pero yung pawis mo, kahit di ka gumagalaw, tumutulo. Kahit yung hangin na puta. So, ang dami namin nakitang gold doon, no? Hindi lang ako pwedeng mag-vlog doon sa loob. Kaya, ngayon lang ako nag-video. Yung mga mabibili mo doon ay yung mga dito mo lang din mabibili. Wala ka makikitang ganun. Kahit hanapin mo pa doon sa gold center ng Pilipinas. So, converted doon sa Philippine peso, parang nasa 6,300 yung pinaka per gram nila doon. So, kayo na bahala tumingin kung magkano man sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas kasi umaabot pa nga ng 7,500 yung mga gold doon. So medyo mas mura sila, no? Nga pala dito, Filipino area to eh. So yung mga nagbebenta dito halos lahat nagtatagalog. So kakaiba. So kaya kami bumalik dito sa Souq Waqif kasi nandito yung perfume district. Sobrang mura ng mga perfume dito. Ngayon lahat dito original galing Dubai. Ngayon sa sobrang baba ng overhead ng Souq Waqif, yung mga original dito na mabibili mo sa Pilipinas, mga 15,000, mabibili mo lang dito ng 5 to 6K. So dito nakikipagtawaran kami kasi sabi dun sa kabila 350 lang, tapos binibigay niya sa amin ng 380. Kaya nagtataka siya. They give this one 350. This one, lip perfume, Yeah. not EDP. This one. Your photo? Check it out. Bombshell. You are very sharp, man. I told you, I know. That's what. How come with this one? Because See? Bombshell. see, be careful. Be careful. This one is sleep perfume. The other one is EDP. the toilet. We compare. So how come the other guy 350 giving? He said no, cannot be because this one. See, that's why you have a good friend here. Honest guy.
Me, honestly say that one. I told them, I said, you can ask here, but I'm going back there. Because that's my hombre, my friends. You have the chocolate? No. No, this one, we take the photo. This one, right? Summer perfume. Ready perfect. Babae man. Now, ito. Yung pinakadulo ng amoy mo. Naamoy mo. Parang biglang kakahoy siya. Parang ano to? Parang amoy nung mga ano, Suddenly, oh. Nice na. I want to check. flora. This one. This one only tested on. Yes. Same smell like this one. So tapos na kami doon. Nabili ko yung 2 pabango lang. So eto. Tapos yung price is lower than the normal syempre. Tapos original naman lahat. Bawal yun dito. Kulong sila doon. So nakakatuwa rin kasi laging nabili si Brian doon. Pag meron siya mga bisita, na kaibigan, doon niya dinadala. So ang dami namin laging binibili doon. Tapos syempre, yun yung pasalubong namin kung may papasalubungan man or bibigyan. So binibigyan kami ng malaking discount. So ito yung Corniche, ito yung parang Manila Bay nila na tinatambayan natin. Isa sa mga attraction dito ay boat ride. So ngayon, sasakay tayo doon at i-enjoy nyo lang experience. So balik kami dito sa Souq Waqif para kumain. Kung papansinin nyo, yung vlog ko dito sa Qatar, medyo kulang yung mga footage ko. Kasi pag may babae dito, bawal mong kunan ng video or kahit ng picture. Pwede ka na lang ipakulong dahil crime yun dito sa Qatar. Kaya kung papansinin mo, yung mga kuha ko dito, nakatutok sa bubong, nakatutok sa logo. Kasi itong restaurant na to sobrang daming tao at ang daming babae.